Hi guys, mga kanegosyo, ka-asenso, ka-familia. Magandang araw po sa inyo. Yan, nandito tayo ngayon sa ating bagong kabayo, bagong service. Medyo pauwi tayo ngayon ng mas maaga dahil maaga pa tayo na nasa office. Magpapa-therapy tayo at 4 o'clock. Yun nga, siyempre para relax tayo, para maganda yung katawan natin. Para na-therapy, okay, yung ugat daw ay masahe, ganun. So, kumusta po kayo? So, meron tayong napakagandang pag-uusapan ngayon. Hindi pa man nagsimula, medyo kinikilabutan ba ako. So, gusto ko lang i-share to, itong vlog na ito, gusto ko lang pag-usapan natin. Dahil one time, nakausap ko yung isa kong tito. Bali siya ay 15 years saan ba siya? Sa Korea. And then ako naman 14 years sa Thailand. So siya is Korea, ako ay Thailand. Pero siyempre magkaiba naman. Yung Korea talagang malalaki yung sweldo. Talagang pag sinabing galing kang Korea, malaki ang sweldo. So Thailand, talagang pag hindi ka nagsipag, pag hindi ka dumiskarte, talagang patay ka. Talagang ang ginawa mo lang na Monday to Friday yung trabaho mo, and then Saturday and Sunday or Saturday ayaw magtrabaho, sa gabi ayaw mag part-time. Talagang sigurado ako bago dumating yung katapusan ay talagang nangungutang ka na sa mga kaibigan mo or baka mag-advance ka na. So ang gusto nating pag-usapan ngayon, ang gusto kong pag-usapan natin guys is nakausap ko nga yung aking tito na yun na 15 years sa Korea. Tatanong ko nga siya, siyempre buhay OFW, kung may babalik ang panahon, kung may rewind natin, gagawin mo pa rin bang mag-ibang bansa? Gagawin mo pa rin bang mag-Korea? Sa katulad ko naman, kung may babalik ba yung panahon, mas mamarapatin ko pa rin ba na talagang ako ay mag-Thailand? Kasi sa Thailand, napakaliit ng sweldo. Nung unang sweldo ko doon, 6,375, may coins pa sa sobra. Yun naman baht, Thai baht, which is dito magkano lang yun, napakaliit na halaga. So ang tanong, kung may babalik yung nakaraan, kung may babalik yung panahon, babalik ka pa rin ba sa ibang bansa, or mangingibang bansa ka pa rin ba, or magiging isang OFW ka pa rin ba? Kung pwede lang ibalik yung panahon na ako ay nandito ngayon sa Pilipinas, nag-for good ako 2014, so nasa mga 10 years na ako dito sa Pilipinas. And then yun namang isa kong tito, siguro hindi pa mas nauna ako sa kanya na nag-for good dito. Siguro mga nasa 6 or 7 years na siya dito since mag-for good siya. So, ang tanong, ulitin ko, kung may rewind, yung ba, ikaw ba ay mag-iibang bansa pa rin or mag-OFW? Ang sagot niya is hindi. Parehas ang sagot ko. Ang sagot ko ay hindi. Kasi honestly, yung tito ko ng ibang bansa, nagba-buy and sell siya ngayon ng sasakyan, nagba-buy and sell siya ng mga second hand sasakyan. Ang tanong, kung hindi ba siya ng ibang bansa, makakapag-buy and sell siya, pwedeng agad sabihin nyo, hindi siya makakapag-buy and sell kasi wala siyang kapital, wala siya sasawa ng kapital. Alam niyo, mag-buy and sell ng sasakyan, marami akong kilala na buy and sell ng sasakyan na wala namang unit. May mga kakilala sila na ahente, nandiyan sila Kuya Mark Martinez, napakarami kong kilala na nag-agent ng sasakyan or nag-start sa pag-agent ng second hand na sasakyan na sa ngayon meron ng 4 na unit, meron ng 5 unit. May mga kilala ako na ganun. So ibig sabihin pala, kung hindi ka, ibig sabihin pala guys, pwede niyang gawin yung ganun, yung pwede niyang gawin na magbenta-benta ng second hand cars, kikita. Dahil sabi, alam natin kung malaki yung unit, sabi nga nila, kung ang unit is around 700 pataas, talagang may chance na pwede kang kumita ng 100,000. So kung ikaw ay nag-post ng sarili mo, then nag-mark up ka, binigyan ka ng sagad ng kausap mo, so pwede ka kumita, or pwede ka maghanap ng mga ibinebenta na sasakyan sa owners na hindi nila makasigas or hindi nila alam magbenta. So pwedeng ikaw. So
may diskarte. Although yung sinasabi ko, yung tito ko, meron siyang 3 unit ngayon na pinaiikot, yun yung binebenta niya. Pag nabenta, bili. Pag nabenta, bili. Alam niyo, sabi niya nga mas mabilis magbenta kaysa sa maghanap ng unit na ibebenta. Sabi nila, ang paghahanap daw ng unit na ibebenta, napakahirap kung saan sila nakakapunta. Pag may unit ka na, mas mabilis nabenta. Ibig sabihin, talagang may pera. So sa katulad ko, guys, nung umuwi ako ng Pilipinas, okay, although may mga nadikari naman tayong lupa, meron tayong business, yung Manolala Fashion Boutique, meron tayong van na namamasada, okay, and then bumili nga tayo ng service natin, yung Ford Ranger nga. So hindi rin naman nga natin mabibili yun kung hindi rin ako nagbabansa. Pero nung dumating ako, instead na mamamasada ako ng van, hindi naman, may driver naman tayo. Instead na magmamanage ako ng boutique natin, meron tayong 7 na boutique na mga galing Thailand, ini-import natin. And then may mga sapatos din tayo, okay. So hindi ko na siya yung pinahimasukan or pinakalban. So, kasi may mga nagmamanage naman. So ginawa ko, nag-isip ako ng sarili kong negosyo. May konti naman tayong perang naiuwi. So yun yung nagnegosyo tayo. So may mga hindi naman ilan yung hindi nag-click na negosyo natin. Marami tayong pinasok na hindi naman nag-click. And then talagang total, wala na nga rin tayong pera that time, wala na tayong makapital. Ginawa natin, nag-isip din tayong bumalik na uli ng Thailand, pero naisip ko, sige, balik na uli ako ng Pilipinas at for good, at yung negosyo na sinimulan ko na hindi naman nag-work, binalikan ko ulit, which is ito nga yung Adbatec CCTV. So magkano yung capital ko sa Adbatec CCTV? Napakaliit lang, guys, kasi bumili lang kami ng mumura that time talaga. Ang pinagsimulan namin, bumili lang kami ng yung kit ba, yung DIY na mumurahin lang. So nung time na wala na akong pera, nung time na wala na akong kapital, mas doon ako nag-focus pa nga. Nag-focus ako, tinrabaho ko, talagang nag-online ako, nag-add ako, mines ko yung mga kaibigan ko, kumuha ako ng parang may mga tao ako na ginawang ahente na sinasamahan ako, na pumunta kami sa bahay or guide kung tawagin, nag-aalok-alok kami. So mas nag-focus ako. Napakahirap magnegosyo na walang kapital, guys. Napakahirap. Hindi naman walang kapital. Napakahirap mag-start na maliit yung kapital. Guys, imagine niyo noon. Pag nakakuha kami ng customer, sasabihin pa namin, 7 to 10 days pa po yun, yung lead time, kasi i-prepare namin yung gagamitin. So napakaswerte mo nga kung yung customer mo, which is hinihingi kami, humingi kami ng 50% down payment. So 50% down payment, pag nakakuha ka ng 50% down payment, may pambili na kami ng items. So ang ginagawa namin, pag sinabi namin nakakuha kami ng project, okay, 7 to 10 days po ang lead time, kinokolekta namin yung orders, and then of course dapat may down payment, and then para may maipamili kami. Dumating pa nga yung time, guys, na ang pamimili, nagbabas lang, inuutosan ko. Dahil pag ako ang bumili, sayang ang isang araw ko. So nag-uutos tayo ng isang tao, ikaw yung bumili, ito yung address, ito yung bilin mo, na talaga namang andala, guys, na pera ay saktong-sakto. So ang ginamit ko bang pera sa pagninegosyo, kung kaya ako napalaki ang Adbatec CCTV, ay true yung aking pag-ibang bansa? Ang sagot ay hindi. So given na meron akong van, given na may nabili akong lupa, given na may nabili ako na meron tayong mga butik, pero yung aking main business na pwede kong sabihin na successful business, ang Adbatec CCTV, na more than 10 years na, pwede kong sabihin na kaya kung ikaw pala yung mga ibang bansa, ganun din kasi ang gagawin mo. Mga ibang bansa ka, mawawalay ka sa pamilya mo na napakatagal. Ang pinakamalungkot dyan, guys, yung bang tipong may mga kamag-anak ka, may mga pinsan, pwedeng part ng pamilya mo na nawala, na hindi ka makauwi, na nawala, kaya ka lang uuwi, bilisan, emergency, kasi namatay yung isa sa family member mo. So ito yung pinakamasakit na part sa mga nag-ibang bansa. Sa totoo lang, sa mga na-experience ko yan. Uuwi ka, may mga gusto kong makita ng tao na wala na.
So hindi mo na kaya maibalik yun. So para sa akin, sa mga nag-iisip mag-ibang bansa, pag-isipan yung mabuti. Dahil you will end up din naman na magninegosyo. Pupunta ka ng ibang bansa, mag-iipon, masusuporta mo yung pamilya mo, uuwi ka, iisipin mo ulit yung negosyo mo. Paano kaya kung maglaksan loob ka na lang talaga na huwag ka nang mag-ibang bansa, magnegosyo ka dito sa Pilipinas. Negosyong maliit ang kapital. Okay, nagnegosyo ka, maliit ang kapital. 2,000, 3,000, up to 5,000 lang siguro yung capital. Siguro naman kahit papaano, kayang-kaya mo nang dimiskarte ng maliit na kapital na yun. Then, nandyan yung Facebook, share, nandyan yung mga friends mo, kakilala mo, i-share mo, itag mo, then gawa ka ng mga short video para dyan sa product na ipinopromote mo. Maniwala kayo, lahat ngayon kasi nasa social media na. Okay, ang naging daan para makilala ang Advatec CCTV ay dahil din sa social media. So ako, ang sagot ko, kung maibabalik ba yung panahon, kung may rewind, mangigibang bansa ba ako? Ang sagot ko ay hindi. Si Matato or si Bucking Ducks na ating tito, ang sagot niya, hindi. Sa mga taong sa mga OFW, okay, na until now ay OFW pa rin, mag-isip na kayo. Alam nyo, pilitin nyo nang makauwi. Pag uwi nyo, nagbakasyon kayo, try nyo magnegosyo. Malay nyo habang nandito kayo, nagbabakasyon, at the same time nagbibusiness, and then ma-realize mo o ma-feel mo na okay, kaya ko na yata na hindi na mag-ibang bansa. So pag pwede na, huwag ka nang bumalik. Maliit, sabi nga, start small but dream big. Ulitin ko, start small but dream big. Hindi naman sa palakihan yan ng kapital, hindi yan sa palakihan kaagad ng kita. Ang pinag-uusapan, yung pagiging established, yung pagiging matatag ng business. So pwede kong pagmalaki ang Advatec CCTV. Napakadami ng problema. Nandyan ang vulkan, pandemic, kung ano-anong problema, may bagyo pa, pero awa ng Diyos sa paglabanan namin. So mga kanegosyo, kasenso, kapamilya, kayo, ano sagot nyo? Sa mga OFW na nakakapanood dito, sa mga ex-OFW, ano masasagot nyo? Kung ibabalik ang panahon, mangingibang bansa ka pa ba? Or hindi na? So mga kanegosyo, kasenso, kapamilya, sana kahit pa paano nagka-idea kayo, sana kahit pa paano makatulong. Please share, please like, comment, and share po. Please subscribe para naman laging updated po kayo kapag meron po tayong bagong video. Yung notification bell, i-click nyo rin para at least may bell po tayo, marinig nyo. Kung kayo may mga comment, kung may mga gusto kayong pag-usapan natin, mess lang kayo. Mga kanegosyo, kasi sa kapamilya, bye-bye po. God bless po. Bye-bye po.